So yan po, bali naglalakad pa rin po ako dito sa may pinaka right of way. Bali doon po ako galing sa may pinaka national road po ano. So ito po yung nilakaran ko. Yan. Tapos ayun po yung pinaka motor po namin, iniwan na po namin dahil choice ko na po maglakad para po makita ko po yung reality po ng daan. So ito pong right of way na to, kasi tinatansya ko po para makarating po tayo dun sa may pinaka property is 300 meters. So ang explanation po sa amin ng aming guide, itong right of way na dinadaanan po natin ay sadyang ibinibigay ng unang may-ari po dito sa ng unang may-ari dito po sa lugar na to. Ang kwento po is kung halimbawa po kasi na magbibigay siya ng right of way dito and then maayos po, papabor po kasi sa kanya dahil meron pa siyang property doon sa may pinakadulo. So ang mangyayari po, may property po siya rito, may property po siya doon sa may pinakadulo. Ang mangyayari po, makikiraan po kasi siya doon sa may kalagitnaan. So kung halimbawa po magbigay daw po siya ng right of way, magiging pabor po sa kanya. Kasi makakadaan din daw po siya dahil nga po meron pa po siyang niyugan doon sa may pinakadulo nitong nilalakaran po natin. So sabi nga niya, bigayan na lang daw po. At siya naman daw po ay makikiraan din. So hindi siya pa pwedeng magsarado. Yan po yung explanation dito sa pinaka right of way na ating nilalakaran. So yan, lakad tayo para marating natin yung pinaka property. Ang ganda naman po ng view ng nilalakaran natin. Ang linis po ng mga properties dito. Ang gaganda ng mga tanim na mahogany. So lakad pa po tayo. So kagaya po ng nasabi ko, ito po ay 300 meters po. So pasok na pasok naman po ang sasakyan dahil ang sabi nga po, kung gagawa ng right of way, mas pabor daw po kung mas malapad. At least pati siya, pwede siya magpasok ng sasakyan. So dalawa po yung properties po kasi nung unang dinaanan po natin, meron pa po siya dun sa may dulo. Ayan, para daw po makaraan din siya. So tulungan na lang ang mangyayari. So ito mga kasama ko, lakad pa tayo. So mapapansin po natin, medyo hawan na po talaga yung pinaka right of way kasi nga daw po, ito po ay talagang sinudsud na dati. At sa dami daw po ng dumadaan na nakamotor, ayan, medyo nagkaroon ng parang mark yung pinaka dinadaanan. So payag na payag po siyang magparaan. So lakad pa rin tayo. Po bumababa. So more on slope po yung property po natin Pero ang kagandahan nitong property na to, yan pakita ko na agad sa inyo, ay maa-amaze kayo sa dami ng niyog. Ayan o. Tapos ang kagandahan din po nito ay kabataan pa po yung mga niyog niya. So ayun po yung mga kasama ko, naglalakad na sila. So dito lang po tayo magpo-focus. Dito po sa side na to. Yan, puro pa ganyan po tayo. Pero handon pa po yung pinakadulo ng property. So kung sakali po na ito po ay magkaroon ng right of way at ma-cemented po. Ayan. So magkakaroon po tayo ng pinaka frontage po dito sa may pinaka property po natin. Kung sakali pong gagawan po ng road. Ayan. Dito po tayo lahat naka-side po. So tara. Lalakarin natin. So dito pa lang bubungan na po sa atin yung mga karamihan po ng niyog na napakababa po. Ayan. So lalakad tayo. Ang kagandahan po nitong property na to, more on slope siya. So hindi po siya naiistakan ng tubig. Ayan, pasok na tayo unti-unti. So medyo pa-slope po dito sa may part na to, pababa po. So meron po mga part na pa pwede kang lumakad nang hindi ka naman dadaos-dos pababa. So kaya naman pupuntahan dahil pagdating po dito sa may baba, ayan, zoom natin para makita. Pagdating po diyan, ayan na po, kapantayan na po siya. So lakad tayo. Ay, ang ganda naman ng tanawin Ayan po ang dami mga niyog Diba? Ang ganda ng view. Pakita natin mabuti para makita natin yung reality po
na talagang maganda tong property na to. At ang gagandahan po nitong pagpunta dito sa property na to, doon sa road, ay talagang wala tayong gagastusin or wala tayong iintindihin kasi nga po mismong si owner nung unang property na dadat na natin ang nagsabi na willing po siyang magbigay. Kasi nga po, kung hindi po siya magbibigay dun sa may unahan na yon na nilakaran natin, pwede din po tayong hindi magbigay dito dahil ito po ay sakop ng property natin. Ano, hanggang dun po yan sa may kalsada na yan. So, ang property po niya is nasa kabila pa. So, hindi naman po natin pa pwedeng saraduhan. Kagaya na nasabi ko sa inyo, bigayan lang daw po. So, ganun po yung mangyayari. Even ang property po is puro right side ko lang naman po. So, okay lang naman po na magbigayan na lang tayo ng road. Kasi medyo pumasok po ako dito sa may pinakagitna po ano. So mapapansin po nyo, kagaya po na nasabi ko, medyo slow po tayo. Ayan po yung kalsada na aking dinaanan po ano. So naggilid po ako, ayan papunta po dito and then bumaba po ako paunti-unti dito. So hindi ko naman po naramdaman yung pagkadaos-dos niya. Nandito po yung karamihan ng mga niyog. So ito po property na to, kahit more on slow po siya, ay punong-puno naman po siya ng tanim. So mga bagong sibol pa po yung mga niyog natin. Ayan. At pakita lang natin yung kagandahan. So makikita po natin, very healthy po yung ating mga niyog ano. So green na green yung mga dahon niya. So ibig sabihin po, talagang matataba po yung lupa po dito. So nandito pa lang po tayo sa pinakabunga dahil sa first part po, yung unang pinasukan po natin, nalilikuan po natin. Ito pa lang po yung pinapakita po natin. Pero papasok pa po tayo dun sa may ibang part, dun sa may dulo. So dito pa lang napakaganda na ng view. Ayan. So ayan po, papasok pa po ako dito sa may pinakadulo po. Ano, kagaya ng sabi ko, more on slope po tayo. And then dito man sa part na to, medyo pababa na po tayo. Ano, pero gradual lang naman. Ayan, nakikita niyo po naglalakad ang aking mga kasama. Pero ma-amaze ka naman po kasi napakaganda ng view niya. Ayan, punong-puno ng anahaw. And then ito po ay may 700 kapuno po ng niyog. Itong property. So tara, lalakad pa rin tayo. Maganda mong property. Okay. Dito sa part na to, nakita ko na ano, medyo pa-rolling na po tayo. Medyo malalim na. Pabangin na kung tawagin. Pero pwede po tayong bumaba dyan, dito sa part na to na malalim. Pero hindi po tayo dyan bababa. Doon pa po tayo bababa sa akin, natatayuan po ng aking kasama. So meron po dyan na parang magbababa ka ng paunti-unti na hindi mo mararamdaman. Hindi yung parang tinatawag po dito sa Quezon na pabulusok. So dito sa part na to, ayan sa kinatatayuan ko, medyo pabulusok na po yan. So hindi tayo dyan dadaan, dito tayo. Para mag-slope lang tayo ng konti para makababa naman po tayo dito sa part na to. Yan, papakita ko po sa inyo yung reality po, ano na talagang pabangin po siya dito sa part na to, dito sa may dulo. Ayan po, oh. Pabulusok na po talaga siya. So, hindi po tayo makakababa dyan. And then, ang pinaka-source po ng tubig dito is may sapa po. So, mapapansin po natin dyan sa baba na yan, dyan po na-flow yung tubig. May sapa na po dyan, andun po sa may malalim na yon. Yan, pumapaganyan po siya.
And then punong-puno siya ng anahaw. Ayan po. Oh. So wala po tayong flat area kundi yung nilalakaran lang natin. So yan, lalakad pa rin po tayo. Bali, explain ko lang po about sa documents po ng property na ito. Bali, ito po ay nasa mother title pero ito po ay na-subdivide na po. So sila po ay 4 na magkakapatid and then buhay po lahat. So yung isa po ay itong nagbebenta na to is 3 hectares po yung napunta sa kanya kasi meron po silang kapatid na special child. So sa kanya na po yun ipinamahala. So ang binibenta po ni owner is 3 hectare po. So yan, medyo talagang palalim na dito sa may part na to. Oh. Pero ang kagandahan lang din po kasi nitong property na to, kahit po more on rolling siya and then slope, ay marami pa rin naman po siyang tanim. Marami siyang mga hardwood. Yan po, oh. Kitang-kita naman po na medyo pa downhill na po tayo. Medyo masukal lang din naman po talaga yung property kaya hindi po natin makita yung kagandahan niya, pero marami naman po siyang hardwood. Yun lang po yung pambawi natin. So babay papakita natin or i-reveal natin yung mga hardwood na nandito po. Medyo may kataasan po yung ating mga anahaw. Ayan po. So narito na po tayo sa medyo dulong part. Ayan po yung mga niyog. 700 kapuno po ng niyog ang nandito po. And then mapapansin po natin talagang pabangin na po siya. Palalim na po siya dun. Oh. So nandito po ako sa may pinakatuktok. Ayan, malalim na po tong part na to. So tara, lakad pa tayo. Nagigilid lang po tayo dito sa may nilalakaran ko kasi nga po ay medyo dito sa may right side ko habang naglalakad po ako, medyo malalim na po. Ayan, so konting ingat lang po, pero malapad-lapad naman po yung aking nilalakaran. Ayan po. Oh. So meron tayong mga puno dito ng mahogany. Ayan, may mga pili tayo. So lakad pa tayo. So yan, medyo bumaba pa po ako ng property. Bali, i-reveal ko lang po sa inyo yung mga nakatanim na puno dito. So meron po tayong puno ng batino, gemelia, anahaw. Meron din po tayong mga saging, mahogany. Yan po yung mga nakatanim dito. So meron din po akong nakitang mga ilang pili nuts. And then meron din tayong konting kakao. So mga ilan-ilan lang naman yun.
Sa lalapit po ako dun sa sinasabi ko sa inyo, medyo talagang pabangin na po ano. Para lang po talaga makita niyo po talaga yung reality ng property. Ayan, dyan po medyo malalim na rin po dyan. And then sa part na yun talagang yung pabulusok na po yun. Pero marami po siyang niyog talaga. At ang kagandahan po nito, kahit po medyo malalim yung ibang part, may ibang dadaanan ka po na hindi nga po yun, kumbaga parang biglaan yung pagbaba. So pwede ka magbaybay dito, yan, paganyan, and then paganyan. Tapos makakarating ka na po dun sa medyo pinakababa na hindi mo siya nararamdaman. So yan, bali papalabas na po ako ng property. Kung sakali po magustuhan niyo itong property na to na may sukat po na 3 hectares, dito lang po sa Lopez, Quezon, pwede niyo na po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. Kaya napakagandang property po ano. So yan po. Thank you po.